Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala si outgoing US Vice President Kamala Harris na lalong dapat pagtibayin ang ugnayang Pilipinas at Amerika sa gitna na tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea. Giit pa ni Harris, may suporta ang bansa sa loob ng US Congress. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Let Narciso. Binigyang diin ni US Vice President Kamala Harris ang kahalagahan ng pagpapanatili ng matatag na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas sa harap ng patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Harris sa pag-uusap nila sa telepono ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muling binalikan ng Vice Presidente ang makasaysayang pagbisita nito sa bansa, lalo na sa Palawan noong 2022 na nagbigay diin anya sa pagiging vulnerable ng rehiyon. Ayon kay Harris, naging daan ito para lumakas ang pagsuporta ni US President Joe Biden sa Pilipinas sa usapin ng seguridad at pag-unlad. Tiniyak ng outgoing Vice President na may bipartisan support sa loob ng US Congress para sa mas malakas na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa usapin ng seguridad maging ng people-to-people ties. Sa panig ni Pangulong Marcos, kumbinsido itong malaki ang naging progreso sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Napayabong na anya ito ng husto sa harap ng mga hamon hindi lang sa South China Sea, kundi maging sa Indo-Pacific region at sa buong mundo. Partikular na tinukoy ni PBBM ang pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya, diplomatic, defense at security levels. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa loob ng 2 dekada, muling nalampasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang collection target noong 2024. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Nakamit ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang landmark na tagumpay makaraang lumagpas sa 2.84 trillion pesos ang collection target nito noong 2024. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., sa nagdaang 20 taon ay ngayon lang muli nagtagumpay ang ahensya sa paghigit ng kanilang collection goal. Dagdag pa ni Lumagi na bagamat isinasapinal pa ang exact figure sa kalagitnaan ng Pebrero, lumampas na ito sa paunang target nila. Sa datos mula sa Bureau of the Treasury, ang revenue collection ng BIR ay tumaas ng 17.8% noong November sa gitna ng double-digit na paglaki ng mga koleksyon mula sa income taxes, VAT, excise taxes at documentary stamp tax. Kasabay ng pasasalamat, nangako naman ang ahensya na magpapatuloy ito sa kanilang kooperasyon sa mga pribadong sektor, lalo na sa mga taxpayer. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi naman ang Suyak Island Mangrove Eco Park sa Sagay City, Negros Occidental sa ASEAN Tourism Award. Ito ay dahil sa napapaangat ng community-based tourism ang pamumuhay ng mga residente sa lugar, maging ambag nito sa environmental preservations. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Binigyang pagkilala ang Suyak Island Mangrove Eco Park sa Sagay City, Negros Occidental bilang 2025 Association of Southeast Asian Nationals Community-Based Tourism Awards. Ang naturang parangal ay kumikilala sa kung paano napapaangat ng community-based tourism ang pamumuhay ng mga taga-Suyak.
maging ang ambag nito sa environmental preservations. Matatagpuan ang Mangrove Eco Park sa Barangay Tabao sa looban ng Sagay Marine Reserve sa pangangalaga ng Suyak Island Ecotourist Attendants Association. Gaganapin ang awarding ceremony sa January 20 sa Malaysia. Inatasan ng Department of Tourism ang SIETAAS at Sagay City Government bilang bahagi ng delegasyon na dadalo sa seremonya. Hindi ito ang unang beses na nabigyang pagkilala ang Sagay City. Dahil taong 2023, pumangalawa ito sa Nature and Scenery category sa Green Destination Story Awards sa Germany. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bahagya namang nakikitaan ang muling pagbaba ang presyo ng kamatis sa ilang pangunahing merkado sa Metro Manila. Makaraang sumirit ito sa 300 pesos per kilo. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Nakitaan na ng unti-unting pagbaba sa presyo ng kamatis sa merkado matapos ang pagsirit ng presyo nito sa pagtatapos ng bagong taon. Matatandaang batay sa mga nakaraang price monitoring ng Department of Agriculture o DA, umabot pa sa higit 200 hanggang 300 piso ang kada kilo ng presyo ng kamatis sa ilang mga pamilihan sa National Capital Region o NCR. Base naman sa kasalukuyang monitoring ng DA, bahagya ng bumaba sa 100 pesos hanggang 230 pesos ang kada kilo ng kamatis sa ilang mga merkado sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market na lang sa Quezon City, makabibili na ang publiko ng nasa 100 pesos hanggang 150 pesos na kada kilo ng kamatis. Una nang sinabi ng DA na dahil sa naging sunod-sunod na mga bagyo noong huling quarter ng 2024, nagkaroon ng malaking pagbaba sa produksyon ng kamatis. Samantala, dagdag naman ang kagawaran, posible na rin daw na magtuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng kamatis sa huling bahagi ng Enero o pagpasok ng Pebrero, kasabay ng inaasahang anihan sa mga malalaking supplier nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naghandog ng higit sa 12,000 na mga family food pack ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Eastern Samar. Ang mga detalye tutukan sa report ni Jimmy Angay-Angay. Higit 12,000 family food packs na pamahagi ng DSWD Eastern Visayas sa mga apektado ng baha sa Rin 8. Ito ang sinabi ni DSWD Regional Director Grace Sobong sa isang panayam. 1,186 na pamilya, halos 4,000 individual ang apektado ng baha dulot ng shoreline sa Eastern Samar sa bayan ng RTC. Nabigyan ito ng bigas, gatas, dilata at iba pa, kalakip ng 200 na mga hygiene kits. Nakatanggap din ng family food packs ang mga residente sa Katubing Northern Samar na 1,400 family food packs, sa Palapag 1,700, sa Matuginaw Samar 1,700 at sa Hinabangan 765. Sa Eastern Samar naman, sa bayan ng Ipapad may 2,617 na family food packs, oras 1,875, TAP 1,700. Sa Sugod Southern Leyte 404 na family food packs. Sa Kabuuan 12,061 na family food packs ang napamahagi na mahigit 9 milyong pisong halaga ang naturang mga ayuda. Nabatid simula ng pagpasok ng Enero sa taong kasalukuyan, nakaranas ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas na ayon sa State Weather Bureau, wala namang bagyo, low pressure area LPA, kundi shoreline at hangin-amihan nakaapekto. Wala dito sa DYV Election Radyo Tacloban, ito si R-Star Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaroon na ng sariling PET CT scanner ang Philippine General Hospital na makatutulong sa pagdiagnose ng sakit tulad ng kanser sa mga pasyente. Ang pangunahing makikinabang umano rito ay ang mga taong walang kakayahang maka-access sa mga ganitong uri ng advanced diagnostic services. Narito ang report ni Dustin Bayog. Bago at kauna-unahang positron emission tomography computed tomography o PET-CT scanner ang magagamitan ng Philippine General Hospital o PGH sa kanilang mga pasyente. Layo nito na mas matulungan ng mga indigent na pasyente o ang mga taong mas nangangailangan na maka-access sa mga ganitong uri ng advanced diagnostic services.
Ayon sa University of the Philippines o UPPGH Director na si Dr. Gerardo Legaspi, mas mabibigyang prioridad ang mga indigent patients sa paggamit ito kaysa sa mga mayroong kakayang makabayad. Kaya mag-accommodate ang bagong scanner na 8 pasyente kada araw. Ngunit aangat ito sa 15 kapag nag-regular na ito ng operasyon. Bukod sa PET CT scanner, mayroon na rin bagong CT scanner at Centralized Intensive Care Unit ng PGH na kaya mag-accommodate ng 32 pasyente. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang umangat ang Pilipinas pagdating sa tagisan ng talino sa larangan ng matematika. Yan ay matapos kilalanin bilang overall champion ang koponan na sumabak sa katatapos ng 2024 World International Mathematical Olympiad na ginanap sa China. Narito ang report ni James Galange. Hinirang na overall champion ng Pilipinas sa katatapos lang na 2024 World International Mathematical Olympiad na ginanap sa Shenzhen, China, kung saan nag-uwi ang mga ito ng 10 gold, 10 silver at 20 bronze medals sa magkakaibang kategorya. Kabilang dyan ang grade 4 math wizard na si Aga Tununag mula Antipolo City na muling nasungkit ang gintong medalya para sa 3 sunod-sunod na pagkakataon. Habang kauna-unahan namang nakatanggap ng full scholarship ang Ilocos math wizard na si Maria Duque sa Chinese University of Hong Kong sa China para sa kanyang college education. Ayon sa Math Olympiad Training League Incorporated, pero ay patunay ng matagal ng dedikasyon ng bansa sa pagpapaulad ng kahusayan sa larangan ng matematika. Aabot naman sa 15 bansa ang lumahok sa nasabing prestiyosong kompetisyon at 67 naman ang naging representante ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Hihirangin bilang 2024 PSA Executive of the Year si Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambal Tolentino. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Millie Borja. Bibigyang pagkilala si Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambal Tolentino sa gaganaping Philippine Sports Writers Association Annual Awards Night sa January 27. Tatanggapin ng opisyalang 2024 Executive of the Year Award na siya ring nakuha nito taong 2021 at 2022. Yan ay dahil sa malaking partisipasyon ni Tolentino sa pagsabak ng Pilipinas sa Paris Olympics. Kaugnay niyan, nakuha naman ng gymnast na si Carlos Yula ang Athlete of the Year matapos nitong maiuwi ang 2 gintong medalya sa Summer Games. Habang major awards din ang matatanggap ng 2 Paris Olympic bronze medalists at mga boksingerong si Neneste Petesio at Ira Villegas. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Bugoy Carino at volleyball player na si EJ Laure, ikakasal na sa Marso. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. 2 buwan na lang at ikakasal na ang former Goy Mulilit star na si Bugoy Carino sa volleyball player na si EJ Laure. Kalakip ang kanilang pre na photos na kinunan sa isang court, inanunsyo ng couple na sa March 9 nakatakdang ganapin ang kanilang palitan ng matamis na I do. Ang wedding hashtags, Once and a Lifetime with Bugoy at Sena All May Rohel. Hango sa full name ni EJ na Enna G habang actor-dancer na may Rohel Kyle. September 2023 o kasabay ng 21st birthday ni Bugoy nang mag-propose ito kay EJ. Mga gunita na bago humantong sa nalalapit na kasalan, nabalot ng kontrobersiya ang relasyon ng dalawa dahil sa kanilang age gap at pagiging batang ama ni Bugoy. 16 years old pa lang kasi ito nang dumating sa kanilang buhay ang anak na si Scarlett. Bukod sa pagiging aktor, si Bugoy ay dating miyembro ng dance group na hashtags, habang si Laure na may naglalaro ngayon sa ilalim ng Nextled Chameleons. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.